Sir, marami po ang mga overseas Filipino workers sending their concerns. Bumoto sila, iba po ang lumabas. Ano po ang pahayag ng Duterte Senate slate on that matter? Maraming salamat po. Anyone can answer the question? Can I just, and then I'll give it to Attorney Jimmy, because Attorney Jimmy is one of those who filed the case related to that sa Supreme Court. Ang akin lamang, I will leave the detalye kay Jimmy. No? Kunin ko lang ho yung pagkakataong ito. Dahil palagi yan, especially in this campaign, kami ay natatanong, I specifically, I can speak for myself, ano raw ang gagawin para malabanan ang dayaan sa halalan. Ako lagi ko sinasabi, wala akong tugon eh. Wala akong gamot, wala akong remedyo. Dahil hawak ng gobyerno yung kapangyarihan to prevent cheating, to prevent fraud, to prevent whatever kalokohan or manipulation na magaganap sa botohan. Ang pakikiusap ko na lamang ho, sa lahat ng Pilipino, sana ay lumabas kayo at bumoto pagdating ng May 12, 2025. Ito lang ang nakikita kong remedyo panlaban sa pinagsasabing dayaan. Ito lang, sapagkat siguro naman yung pandaraya hindi rin pwedeng sobra-sobra dahil magkakaroon din ng disbalance sa final count. I think kung may mandadaya man, they already made projection as to the amount of votes na kinakailangan nilang idagdag. Ano ang ating gamot? Kinakailangan itaas natin yung voter turnout. Dapat higit na mataas to compensate and to offset kung ano mang dadagdag nilang pandaraya dyan. And yes, kanina pang umaga yan, imbis na kami sa PDP ay manghinaan ng loob, lalo kaming nagagalaiti at mangangampanya ng todo para lumabas kayo at bumoto on May 12. Yung report ng OFWs, binoboto ang PDP, iba ang lumalabas sa resulta. Ano ang cure natin dyan? Tulungan ninyo kami. Huwag nyo lang kami basta iboto, huwag nyo lang kami basta ipangampanya. Hikayatin ninyo lahat ng inyong pamilya, lahat ng inyong kakilala, bumoto. At para makita ng mga nagtatangkang mandaya, ang pakiusap ko, wala lang yung tatak at mga pangalan ng aming mga kandidato. Magsuot kayo ng t-shirt na berde sa May 12 para labanan natin yung mga magtatangkang ipeste ang boto ng mamamayang Pilipino. I'll give the microphone now to Attorney. Sana po tandaan nyo maigi lahat ng sinabi ni Attorney Vic. Dahil ito po ay talagang case of vox populi na talaga. Kailangan yung voice of the people has to reflect the voice of God. Ang tanong nyo kung anong gagawin natin. Ito, hi, Sen Jimmy, OFW in Singapore here. I voted yesterday, voted straight PDP Laban plus 2 senators. But on QR, some names is not the I voted. Basta may mali, is not I voted for. Basta ganyan. I also screenshot the ones I voted. Tapos may mga comments, me too, ganyan. Ang trend po sa ating administrasyon ngayon ay tayong mga mabubuting tao, we resort to the legal processes, albeit mabagal. Pero yung sarili po nating mga tagapamahala, and I do not mean to offend, pero yung sarili nating tagapamahala, sunod-sunod po yung pagbali nila sa mga batas natin. No less than the Constitution itself and the statutes po ang binabali nila. So I would like to say for the record, and I think I can say this in behalf of PDP, we strongly condemn the use of and the implementation of online voting. It is without basis in law and jurisprudence. Wala pong kahit anong dahilan para payagan ng online voting. Kaya po kami nag-file ng petition sa Supreme Court headed by Attorney Bobet Torion, the representative of Pastor Apollo Kibuloy, for prohibitory injunction po ng online voting, tsaka mandatory injunction na gawing manual ang counting. So, iiksiyan ko lang po, ang mga OFW po, kung sa batas lang, you have every right to go to the embassy, yung booth ng online voting, and to demand
to cast your vote manually. Kung batas lang ang ating pagbabatayan. So, ang suggestion po namin, bukod sa mga napakaganda po na suggestion ni Atty. Vic, pakinggan nyo po yon. Ang suggestion namin sa OFW, you go to your consulate and demand that your manual vote be cast. No? Yan lang po ang solusyon natin because legally, nagawa na po namin at meron pa kaming reiterative motion na kumbaga to reiterate, mangulit na sana po dinggin ng Supreme Court. Pero kung dinggin po yan ng Supreme Court pero hindi on time, mahirap po kasi nasa electoral tribunals na aakyat yan. At syempre, pag nasa electoral tribunal na, sino ba naman ang huhusga laban sa sarili nila? Wala naman. So again, to recap, OFWs, go out and vote. Pumunta kayo sa consulate and demand respectfully for the enforcement of your right to cast a physical ballot. Tapos, sabihin niyo po sa lahat ng kamag-anak niyo, mag-green sa araw ng halalan. Yeah. Can I add something about that? No, kasi kami ni Attorney Jimmy, saka si Secretary Alcusi, Attorney Bobby Torion, we filed that petition in the Supreme Court. Unfortunately, nag-start na kahapon nga yung online voting or absentee voting at walang lumabas na injunction from the Supreme Court. So tuloy-tuloy po yan. Now, I've received so much information, various kind of information. Sabing na bumoto kami ng straight PDP laban, okay naman. Meron ding dumarating na, bumoto kami ng straight PDP laban, ganitong lumalabas, nagkakadayan na. Tapos may mga sumisingit din na comment. Ganito rin lang pala, dayan na, wag na lang tayong bumoto. So, ang apprehension ko kasi, yung naglalabas ang mga comments sa social media, maybe itinanim din siguro ng kabilang grupo yan to discourage the overseas Filipino workers from voting. Because based on the information I got, more than 90% of OFW will vote straight PDP laban. And that is the situation now. So, meron silang mga part of their demolition team na sige, magpakalat tayo na nagkakaroon na ng dayan para hindi na boboto yung mga overseas Filipino workers. Then there will be a very low turnout of voters in the OFW and there will be very low turnout naman doon sa voting here in the Philippines on May 12. Kaya yung panawagan ni Attorney Vic is very, very important. No? Let us not be deterred or discouraged by all this negative information that we are getting. Hindi natin alam kung sino ang nagpapakalat na nito kasi meron ng kasunod na, i-boycott na lang natin to, ano na lang to, kalokohan na itong eleksyon na ito, things like that. Meron nang nag-i-instigate din na, mag-ano na lang tayo, people power. Please, wag po tayong basta-basta maniwala doon. Let's keep the fire of democracy, representative democracy burning, and that is for us to exercise our right of suffrage. Labas po tayo sa May 12 here in the Philippines. Our overseas Filipino workers, panawagan po namin sa inyo, you keep voting, tiyagain po ninyo yung nangyayari po dyan na online voting kasi wala pong order to stop it. So, pakiusap namin muli sa ating mga OFWs. Pag nakaboto na po kayo, keep the fire burning again to campaign more. Mahaba pa ito. We still have 26 days more to go campaigning. And nakita nyo naman yung latest survey ng lahat ng mga survey firm na hindi natin alam kung kakampi natin sila or kalaban. Pero kahit nakalaban siguro, they cannot deny the fact that all of us here, lahat ng kandidatong ito, we have gained so much percentage of points doon sa preference, voting preference. Attorney Jimmy has, I think, 12.5 rating. Ganon din si Pastor Kibuloy, Vic. Number 12 na. Si Congressman Marcoleta, I think 10 to... Nandun na, pasok na, 4 na yung pasok doon sa latest na survey ng isang firm. And then nandun doon, palapit na si Jimmy, palapit na rin si Vic, palapit na rin kami
ni JV, and then Doc Marites Mata. So lahat kami umaangat. And then we have seen already the enthusiasm of the people on the ground na talagang vote is straight, PDP laban. So, yung mga balita na yan na pinapakalat nila ngayon sa Facebook, may kaakibat yan na discouragement for the voters to go out and vote kasi nga magkakadayan. Please, don't entertain that negative thought. Let's keep on fighting, campaigning, and voting.